Bakit ba hindi mo pa pinalalayas ang babaeng yan? She's like a stain on our expensive carpet, Mark. Isang mantsa na kahit anong kuskos mo ay hindi na matanggal-tanggal. Nakakahiya siyang ipakita sa mga kaibigan ko, lalo na ngayong nandito na si Miranda na mas bagay sa antas ng pamilya natin. Ang boses ni Doña Consolacion ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng mansyon. Sa loob ng kusina, napatigil si Nora sa paghahalo ng nilulutong sinigang na baboy. Ito ang paboritong ulam ni Mark, ang pagkaing ilang oras niyang pinagpuyatan at hinanda. Masuyong hiniwa ni Nora ang mga gulay. Tiniyak na sapat ang asim ng sabaw at maingat na tinanggal ang mga taba ng karne dahil alam niyang ayaw ni Mark ng masyadong malangis. Ang bawat sangkap ay binili niya gamit ang maliit na perang naipon niya mula sa paglalako ng mga kakanin sa labas ng subdivision. Isang sikretong ginagawa niya para lamang mabilhan ng espesyal na hapunan ng asawa. Ngunit ang lahat ng pagmamahal na inilaan niya sa bawat kurot ng asin at bawat patak ng pawis ay tila naging abo sa isang saglit. Nanginig ang mga kamay ni Nora. Unti-unting binitawan ng kanyang mga daliri ang sandok na hawak. Hindi ito bumagsak ng may malakas na tunog, kundi marahang dulas sa gilid ng kaldero. Tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Naramdaman ni Nora ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang mga linta na sumisipsip sa kanyang huling hininga ng pag-asa. Nakatitig lamang siya sa umuusok na sabaw, ngunit ang nakikita niya ay ang sariling refleksyon sa malinaw na tubig. Isang babaeng maputla, may mga matang puno ng pagod, at suot ang isang lumang apron na punong-puno ng mantsa ng paglilingkod. "Mom, give me a few more days. Inaayos ko na ang mga papeles," sagot ni Mark. Ang boses ng kanyang asawa ay walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng pagmamahal na ipinangako nito sa harap ng altar 7 taon na ang nakalilipas. Alam mo namang kailangan ko munang makuha ang pirma niya sa waiver para hindi niya mahawakan kahit isang sentimo ng ari-arian natin. After that, she's gone for good. Miranda and I can finally start our life without this deadweight. Isang mariing pikit ang ginawa ni Nora. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ang pag-akyat ng mga luhang pilit niyang ikinukubli sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Ang tanging narinig sa loob ng kusina ay ang mahinang paghampas ng kanyang puso na tila isang ibong pilit na kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging malapot at mahirap langhapin. Ang pamilyang itinuring niyang mundo, ang asawang pinag-alayan niya ng kanyang buong pagkatao, ay turing sa kanya ay isang pabigat lamang. Huminga siya ng malalim, pilit na pinatatag ang kanyang nanginginig na tuhod. Dahan-dahan, siyang humakbang palabas ng kusina, bitbit ang mangkok ng mainit na sabaw. Ang bawat hakbang ay parang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Pagdating niya sa hapagkainan, bumungad sa kanya ang nakakasulasok na tanawin. Nakasandal si Miranda sa balikat ni Mark, suot ang isang mamahaling seda na damit na tila kumikinang sa ilalim ng chandelier. Habang si Doña Consolacion naman ay nakangiting pinagmamasdan ng dalawa, tila ba sila ang perpektong larawan ng isang pamilya. Nang ilapag ni Nora ang ulam, ni hindi man lang siya tinignan ni Mark. Ang kanyang asawa ay abala sa pagbulong ng kung anong matatamis na salita sa tenga ng kabit nito. Ang kamay ni Nora ay bahagyang nadampi sa lamesa at doon niya napansin ang isang kulay asul na folder na nakapatong malapit sa pinggan ni Mark. "Anong hinihintay mo, Nora? Maglingkod ka na," utas ni Doña Consolacion habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. "Huwag mong kalimutang linisin ang sapatos ni Miranda mamaya. Nadumihan yan dahil sa putik sa labas nang dumating siya. At siguraduhin mong kasing kinang yan ang mukha mo kapag umiiyak ka." Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Nora sa gilid ng kanyang apron. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nanunuot na sakit. Tumingin siya kay Mark
Nagbabakasaling makakita ng kahit katiting na awa. Kahit isang sulyap man lang na nagsasabing, tama na. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang isang lalaking estranghero, malamig, mapangapi, at walang puso. Inabot ni Mark ang asul na folder at marahas itong inihagis sa gitna ng hapag, dahilan upang tumalsik ang ilang patak ng sabaw sa kamay ni Nora. Ngunit hindi niya naramdaman ang paso ng mainit na likido. Ang mas masakit ay ang malamig na katotohanang nakasulat sa bawat pahina ng dokumentong iyon. Pirmahan mo na ito, Nora. Ayaw ko nang patagalin pa ang dula-dulaang ito. Malamig na utos ni Mark. Pirman o kaladkad, mamili ka. Nakatayo lang si Nora. Tila isang estatwa sa gitna ng bagyo. Ang kanyang puso ay unti-unting nadudurog, nagiging pino, at sumasama sa bawat hiningang kanyang pinapakawalan. Sa loob-loob niya isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Isang tanong na walang sagot at puno ng pait. Hanggang saan nga ba kayang magtiis ng isang pusong wala namang ibang ginawa, kundi ang magmahal ng tapat? Kung ang tanging isinusukli sa kanya ay ang pagyurak sa kanyang huling natitirang dangal, huwag kang umasta na parang biktima rito, Nora. Isuot mo yan at sumunod ka sa amin. Isang malaking kahihiyan kung makikita ng mga tao sa parokya na ang asawa ng isang tinitingalang negosyante ay nagmumukhang basahan sa loob ng bahay. Ang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng mansyon habang inihahagis niya sa harap ni Nora ang isang luma at kupas na bestido. Ito ang araw ng anibersaryo ng kanilang parokya, isang okasyong dinaluhan ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod. Ngunit para kay Nora, hindi ito araw ng pasasalamat. Ito ay simula ng isang kalbaryo na hindi niya inakalang kaya niyang lanhapin. Habang nakasakay sa mamahaling sasakyan patungo sa simbahan, pilit na isinisiksik ni Nora ang kanyang sarili sa dulo ng upuan. Sa kabilang dulo, magkatabi si Mark at Miranda, nagbubulungan at nagtatawanan na tila ba walang taong nasasaktan sa kanilang tabi. Ang bawat mahinang hagik-hik ni Miranda ay parang bawat kurot sa laman ni Nora, habang ang kanyang asawa ay masuyong nakahawak sa baywang ng ibang babae sa harap mismo ng kanyang ina. Pagdating sa patio ng simbahan, agad na dumagsa ang mga tao. Ang bawat pagbati ng Blessed Sunday at ang mga plastik na ngiti ng mga alta sosyedad ay tila isang malaking sarswela. Si Doña Consolacion ang bida, ang matanda at relihiyosong haligi ng simbahan na kilala sa kanyang mga donasyon, habang si Nora ay mistulang anino na sumusunod sa kanila, bit-bit ang mga mamahaling regalo at donasyon na iaalay sa altar. Nora, stand at the back. Huwag kang masyadong lalapit sa amin dahil baka mapagkamalan kang katulong ng mga kumare ko. Bulong ni Mark nang pumasok sila sa loob ng simbahan. Ang kanyang boses ay walang halong biro, puro lamig at pagtatakwil. Nagsimula ang seremonya. Ang bawat salita ng pari tungkol sa pagmamahalan at katapatan ay parang isang malaking pangungutya sa kalagayan ni Nora. Nakatayo siya sa gilid. Ang kanyang mga binti ay nangangatog sa pagod at ang kanyang puso ay tila isang kandilang unti-unting nauubos ang mitya. Matapos ang misa, nagtipon-tipon ang lahat sa malawak na hall ng parokya para sa isang salu-salo. Doon, sa gitna ng maraming tao, nangyari ang hindi inaasahan ni Nora. Habang naglalakad si Miranda bitbit ang isang baso ng wine, bigla itong natisod o sadyang itinumba ang sarili, dahilan upang tumalsik ang mapulang likido sa kanyang mamahaling puting sapatos na gawa sa balat ng hayop. "Oh my God! My shoes!" Tili ni Miranda na sapat na malakas upang makuha ang atensyon ng lahat. Ang bawat mata sa loob ng hall ay lumingon sa kanilang direksyon. Agad na lumapit si Doña Consolacion. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. "What happened, Hija? Sayang naman ang sapatos na yan. It's limited edition, right?" Tumingin si Miranda kay Nora na may halong mapangaping ngiti
na tanging si Nora lang ang nakakakita. It's okay, tita. Pero sayang talaga. Ito pa naman ang suot ko para sa picture-taking mamaya sa stage. Nora, can you do something about this? Hindi pa nakakasagot si Nora nang marinig niya ang malamig na boses ni Mark sa kanyang likuran. Nora, clean it. Now. Napatigagal si Nora. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinitignan ang kanyang asawa. Mark, marami namang tissue doon. Pwede namang punasan sa washroom. I said clean it, Nora. Huwag mo kaming pahiya sa harap ng maraming tao. Bulyaw ni Mark bagaman pabulong ay sapat na upang maramdaman ni Nora ang bigat ng autoridad nito. Lumapit si Doña Consolacion at kumuha ng isang basang tela mula sa isang waiter. Inihagis niya ito sa paanan ni Nora. Lumuhod ka, Nora. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka kapursigidong magsilbi sa pamilyang nagpakain sa'yo noong wala kang matuluyan. Show them your gratitude. Ang bawat bulong-bulungan ng mga tao sa paligid ay parang mga bubuyog na dumadapo sa tenga ni Nora. Nararamdaman niya ang init ng hiya na umaakyat sa kanyang pisngi. Ang kanyang dignidad ay parang isang manipis na salamin na unti-unting nagkakalamat sa ilalim ng mga mapanghusgang tingin ng mga taong dati ay tinitingala niya. Dahan-dahan, sa harap ng buong parokya, sa harap ng altar na saksi sa kanyang mga panalangin, lumuhod si Nora. Ang bawat pagdait ng kanyang tuhod sa malamig na sahig ay parang paglubog ng kanyang buong pagkatao sa putikan. Gamit ang nanginginig na mga kamay, sinimulan niyang kuskusin ang sapatos ni Miranda. Dali-dalian mo naman, Nora. May putik pa o. Hindi mo ba nakikita? Pang-uuyam ni Miranda habang sadyang idinidiin ang kanyang sapatos sa kamay ni Nora. You should be used to this, right? Sanay ka namang nasa ilalim palagi. Habang nakayuko, hindi na napigilan ni Nora ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang bawat patak ay humahalo sa basang tela na hawak niya. Ang bawat kuskos niya sa sapatos ng kabit ng kanyang asawa ay parang pagbura sa huling piraso ng respeto niya para sa sarili. Ang bawat tunog ng paglunok niya ng sariling pait ay tila musika sa pandinig ng kanyang mga kaaway. Sa gitna ng kanyang pagluhod, naramdaman ni Nora na may isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya mula sa madla. Isang titig na hindi puno ng pandidiri, kundi ng isang malalim at misteryosong pagkilala. Isang lalaking nasa dulo ng hall, may hawak na baston na gawa sa ginto ang hawakan, ay matamang nakatingin sa bawat galaw ni Nora. Ngunit hindi na nagawa ni Nora na lumingon. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling hikbi at ang malakas na pagtawa ni Doña Consolacion habang ipinapakilala si Miranda sa ibang mga donyales bilang ang bagong liwanag ng aming tahanan. Nang matapos ang paglilinis, tumayo si Nora na parang isang lantang gulay. Hindi siya tumingin kahit kanino. Tinalikuran niya ang marangyang salo-salo at mabilis na lumabas ng simbahan. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat ng isang pusong pinatay ng paulit-ulit sa loob lamang ng isang oras. Ngunit bago pa siya makalayo sa patio, isang boses ang pumigil sa kanya. Isang boses na hindi galing sa pamilyang umapi sa kanya, kundi isang boses na tila galing sa kanyang nakaraan. Hiha, ang singsing sa iyong daliri. Saan mo yan nakuha? Napatigil si Nora. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Lumingon siya at nakita ang isang matandang lalaki na may suot na mamahaling barong. Ang mukha nito ay puno ng gulat at pananabik. Habang nakatingin sa lumang singsing na suot ni Nora, ang tanging alaala ng kanyang tunay na ina. Wala kang dinalang kahit isang sinulid nang pumasok ka sa pamilyang ito, Nora. Kaya ngayon aalis ka ng walang kahit na anong bitbit, kundi ang iyong kahihiyan. Ang bawat salita ni Doña Consolacion ay tila mga patak ng asido na tumatagos sa balat ni Nora habang nakatayo siya sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Kararating lang nila mula sa simbahan, ngunit sa halip na kapayapaan ang bumati sa kanya, ang tumambad sa patio ng mansyon ay ang kanyang mga gamit.
Mga lumang damit na nakalagay sa itim na plastic bags, basag na frame ng litrato, at ilang personal na abubot na tila mga basura na itinambak sa maputik na semento. Ang malakas na hangin ay humahampas sa kanyang basang katawan, ngunit ang lamig ng ulan ay wala pa sa kalahati ng lamig na nararamdaman niya mula sa titig ni Mark. Ang kanyang asawa ay nakatayo sa ilalim ng malawak na beranda, protektado mula sa bagyo, habang ang isang braso nito ay protektadong nakayakap kay Miranda. Mark, parang awa mo na. Gabi na, at malakas ang ulan. Saan ako pupunta? Ang boses ni Nora ay halos malunod sa dagundong ng kulog. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang inaabot ang pintuan ng sasakyan. Ngunit mabilis itong iniwas ng driver sa utos ng kanyang biyenan. Hindi ko na problema yan, Nora. Malamig na sagot ni Mark. Inasikaso ko na ang lahat. Miranda will be moving her things in tomorrow. Ayaw kong madatnan niya rito ang anino mo. You've overstayed your welcome in this house and in my life. Sa gitna ng desperasyon, naalala ni Nora ang isang bagay na mas mahalaga pa sa kanyang sariling buhay. Ang kwintas. Ang kwintas ng nanay ko, Mark. Nasaan iyon? Iyon na lang ang natitira sa akin. Dahan-dahang lumapit si Doña Consolacion, may bitbit na payong na hawak ng isang katulong. Sa kanyang kabilang kamay, kislap ng ginto ang sumilay sa ilalim ng mga ilaw sa hardin. Hawak niya ang kwintas na may pendant na hugis araw at bituin. Ang tanging alaala ni Nora sa kanyang nakaraan bago siya mapunta sa ampunan. Ito ba? Tanong ng matanda. Isang mapanuyang kamangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit habang tinititigan ang mga ukit sa likod ng pendant, isang kakaibang kaba ang dumaan sa mga mata ni Doña Consolacion. Tila may nakita siyang isang simbolo o marka na nagpatingkad sa kanyang takot. Itinuturing ko na itong kabayaran sa lahat ng pagkaing sinayang mo sa bahay na ito sa loob ng 7 taon. Hindi, akin iyan. Bulalas ni Nora. Pilit na lumalapit kahit na humahampas ang ulan sa kanyang mukha. Isang mabilis at malakas na sampal ang isinagot ni Doña Consolacion sa kanya. Ang tunog ng pagdait ng palad sa pisngi ni Nora ay tila mas malakas pa kaysa sa kulog. Napasubsob si Nora sa putikan. Ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa tubig ulan sa loob ng kanyang bibig. Huwag mo akong susubukan, Nora. Isang pulubi na katulad mo ay walang karapatan sa anumang bagay na may halaga. Bulyaw ng matanda. Bagaman may panginginig sa kanyang boses habang mabilis niyang itinago ang kwintas sa loob ng kanyang bulsa. Umalis ka na, bago ko patawagin ang mga security guard para kaladkarin ka palabas ng subdivision. Pinanood ni Nora ang pagsasara ng malaking pintuan ng mansyon. Ang tunog ng paglapat ng bakal at ang pag-ikot ng kandado ay tila huling hininga ng kanyang 7 taon na pagsasakripisyo. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, kasama ang kanyang mga basang gamit na unti-unting lumulubog sa baha. Dahan-dahan, pilit niyang iginapang ang kanyang katawan para abutin ang isang basag na frame ng litrato na nakasubsob sa putik. Itinaas niya ito. Ito ang litrato nila ni Mark noong bagong kasal pa lamang sila. Sa larawang yon, nakangiti sila, puno ng pag-asa. Ngunit ngayon, ang mukha ni Mark sa litrato ay nababalot na ng dumi at putik, tila isang simbolo ng pagkataong tuluyan ng nabulok. Niyakap ni Nora ang basag na frame sa kanyang dibdib, hinahayaang ang bawat bubog nito ay bumaon sa kanyang balat. Ang sakit ng sugat ay nagsilbing paalala na siya ay humihinga pa, na siya ay buhay pa, sa kabila ng pagtataksil na pumatay sa kanyang kaluluwa. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay puno ng bigat. Ang kanyang mga paa ay wala ng sapin. Ang kanyang mga damit ay bumibigat dahil sa tubig. At ang kanyang paningin ay nagsisimula ng dumilim. Sa bawat pagkidlat, makikita ang kanyang anino na tila isang lantang dahon na tinatangay ng agos ng kawalan. Sa dulo ng subdivision, malapit sa malaking gate na naghihiwalay sa mundo ng mga mayayaman at sa kalsada ng mga ordinaryong tao, tuluyan ng nanghina ang kanyang mga tuhod.
Bumagsak si Nora sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mukha ay dumaiti sa malamig at basang semento. Habang unti-unting nawawalan ng malay, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na paghampas ng ulan at ang boses ng kanyang ina sa kanyang guninita na bumubulong ng isang pangakong tila napakalayo na sa katotohanan. Sino ang makakakita sa kanya sa gitna ng unos? Sino ang maglalakas loob na damayan ang isang babaeng itinapon na parang basura ng mga taong pinaglingkuran niya ng buong buhay? Gising na anak, huwag kang susuko dito sa gitna ng kalsada. May bukas pa, huwag kang bibitiw. Ang mahinahong boses na yon ang dahan-dahang humila kay Nora mula sa madilim at malamig na kawalan. Ang unang naramdaman niya ay hindi na ang hagupit ng ulan, kundi ang gaspang ng isang lumang kumot na nakabalot sa kanyang nanginginig na katawan. May amoy ito ng sinunog na kahoy at malinis na sabon, isang amoy na malayo sa mamahaling pabango ng mansyong kamakailan lang ay itinuturing niyang tahanan. Idinilat ni Nora ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang mababang kisame na gawa sa pinagtagpi-tagaping yero at plywood. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay lumilikha ng isang maindayog na tunog sa ibabaw ng bubong, tila isang malungkot na oyayi na sumasabay sa pintig ng kanyang sugatang puso. Sa tabi ng kanyang hinihigaang papag, nakita niya ang isang matandang babae na abala sa pag-aayos ng isang maliit na gasera. Ito si Nanay Ising. Ang kanyang mukha ay parang isang lumang mapa, punong-puno ng mga guhit ng karanasan at paghihirap, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tapat na pag-aalala. Siya ang naglalako ng kakanin sa labas ng subdivision na madalas makita ni Nora noon, ang babaeng madalas niyang abutan ng tirang pagkain kapag hindi nakatingin si Doña Consolacion. "Nasaan ako, Nanay Ising?" nangihinang tanong ni Nora. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang, tuyot at puno ng hapdi. "Nasa munti kong tahanan ka, anak. Nakita kita sa gilid ng gate, basang-basa at wala ng malay. Mabuti na lang at katatapos ko lang magligpit ng aking tinda, kaya naabutan pa kita." Sagot ng matanda habang iniaabot ang isang mainit na baso ng salabat. "Uminom ka muna nito para guminhawa ang iyong pakiramdam." Sa bawat higop ni Nora ng mainit na likido, tila unt-unting nagbabalik ang init sa kanyang naninigas na mga kalamnan. Ngunit kasabay ng paglakas ng kanyang katawan ay ang muling pagdaluyong ng mga alaala ng nagdaang gabi. Ang pagluhod niya sa simbahan, ang sampal ng kanyang biyenan, at ang malamig na mga mata ni Mark. Nagsimulang gumaralgal ang boses ni Nora habang isinasalaysay niya ang lahat ng nangyari kay Nanay Ising. Ikinuwento niya ang 7 taon ng pagtitiis, ang pagtataksil ng asawa, at ang pagkawala ng tanging alaala ng kanyang ina. Habang nagsasalita siya, ang mga luha na pilit niyang pinigil kanina ay tuluyan ng bumuhos, pumapatak sa kanyang mga kamay na toro pa rin ng mga galos mula sa pagkakadapa sa putik. "Wala na akong pupuntahan, Nanay Ising. Itinapon nila ako na parang basura. Ang kwintas ni Ina, kinuha rin nila." Hikbi ni Nora, ang kanyang balikat ay nayayanig sa tindi ng hinagpis. Hindi nagsalita si Nanay Ising. Sa halip, hinawakan niya ang mga kamay ni Nora at marahan itong hinaplos. Ang haplos na yon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang salita. Ipinaramdam nito kay Nora na sa kabila ng kanyang pagkawala ng lahat ng material na bagay, hindi siya nag-iisa. Minsan, anak, kailangan nating mawala ang lahat para mahanap natin ang tunay nating halaga. Malumanay na sabi ni Nanay Ising. Ang mga taong nagtapon sa'yo, sila ang nawalan, hindi ikaw. Nawalan sila ng isang pusong tapat at balang araw, ang putik na ipinahid nila sa iyong muka ang siyang lalamon sa kanila. Tumayo ang matanda at kinuha ang isang maliit na lalagyan ng barya. Inilabas niya ang kanyang buong kinita sa maghapon at inilagay ito sa palad ni Nora. "Huwag kang mag-alala. Hanggat may isang pirasong pandesal ako rito,
May pagsasaluhan tayo. Dito ka muna hanggat hindi ka pa nakakahanap ng matutuluyan. Sa gitna ng kahirapan ng paligid, ang butas-butas na dingding, ang sahig na semento na may mga bitak, at ang amoy ng lansa mula sa malapit na kanal. Naramdaman ni Nora ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya nahanap sa loob ng malamig na mansyon. Ang kabutihan ni Nanay Ising ay tila isang liwanag na nagmumula sa isang maliit na uling. Mahina man ay sapat na upang labanan ang kadiliman ng gabi. Isang mahalagang sandali ang namagitan sa kanila nang ilabas ni Nora ang basag na frame ng litrato na nakuha niya sa putikan. Maingat niyang tinanggal ang punit-punit na larawan nila ni Mark at itinira ang bakanteng frame. Gagamitin ko ito para sa bagong simula, Nanay. Determinadong sabi ni Nora habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Hahanapin ko ang katarungan, hindi lang para sa akin, kundi para sa alaala ng aking ina. Napatitig si Nanay Ising sa pangalang nakasulat sa likod ng punit na litrato, ang pangalan ng ampunan kung saan nanggaling si Nora. Isang panandali ang gulat, ang gumuhit sa mukha ng matanda. Tila may isang malalim na lihim na biglang nagising sa kanyang alaala. Nora? Ang ina mo ba ay nagngangalang Elena? Tanong ni Nanay Ising, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Napatigil si Nora, ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Paano nalaman ng isang matandang tindera nang kakanin ang pangalan ng kanyang ina na matagal nang pumanaw? Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Ngunit sa loob ng maliit na barong-barong, isang bagong unos ng katotohanan ang nagsisimulang mabuo. Sino nga ba talaga si Nanay Ising sa buhay ni Nora? At anong kaugnayan niya sa misteryong bumabalot sa nakaraan ng babaeng itinapon ng tadhana? Ang bawat pilat sa aking katawan ay maaaring maghilom, ngunit ang mga bakas ng iyong pangalan sa aking alaala ay tila mga sugat na ayaw magsara, lalo na ngayong tila tinatawag ako ng tadhana upang hanapin ang katotohanan. Hindi mapakali si Nora sa ibabaw ng papag nang sumapit ang madaling araw. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga galos at ang bigat ng kanyang nararamdaman, pinilit niyang bumangon upang tulungan si Nanay Ising sa paghahanda ng mga ititindang kakanin. Ang amoy ng malagkit na kanin at sariwang dahon ng saging ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin, isang payak na bango na nagbibigay ng kakaibang lakas sa kanyang nanghihinang loob. Habang maingat nilang ibinabalot ang mga suman, hindi maalis sa isipan ni Nora ang tanong ni Nanay Ising kagabi. Ang pangalan ng kanyang ina, Elena, ay tila isang susi na matagal nang nawawala at ngayon ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis sa kanyang gunita. Nanay Ising, paano niyo po nalaman ang pangalan ng aking ina? Noong dinala ako sa ampunan, iyon lang ang tanging impormasyong iniwan sa akin. Malumanay na tanong ni Nora habang maingat na itinatahi ang dulo ng dahon ng saging. Napahinto ang matanda sa kanyang ginagawa. Tumingin siya sa malayo, tila binabaybay ang isang daan na matagal na niyang hindi dinaraanan. Ang ina mo, Nora? Siya ay isang labandera sa malaking mansyon kung saan ako dating nagtatrabaho bilang kusinera. Si Elena ay isang babaeng may busilak na puso, ngunit naging biktima ng isang malupit na pagkakataon. Bago siya nawala, may iniwan siyang pangako na babalikan niya ang kanyang anak. Bit-bit ang isang katotohanang magpapabago sa lahat. Ramdam ni Nora ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salita ni Nanay Ising ay parang isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Anong katotohanan po yun, Nanay? Ngunit bago pa makasagot ang matanda, isang ingay mula sa labas ang kumuha ng kanilang atensyon. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na dumadaan sa baku-bakong kalsada ng kanilang komunidad ay tila isang hindi pamilyar na himig sa ganoong oras. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa di kalayuan. Ang mga ilaw nito ay tumatama sa mga dampa, tila naghahanap ng isang bagay na matagal nang nawawala.
Hindi pinansin ni Nora ang sasakyan at sa halip ay nagpasya siyang lumabas upang maglako ng mga kakanin sa palengke. Umaasang makakaipon ng sapat na pera para simulan ang kanyang paghahanap. Habang naglalakad siya sa gitna ng ingay at gulo ng palengke, ang kanyang mga mata ay nahagip ang isang lumang pahayagan na nakadikit sa isang pader. Doon, sa gitna ng mga balita tungkol sa politika at krimen, ay isang malaking anunsyo na may larawan ng isang lalaking may seryoso ngunit malungkot na mukha, si Don Roberto. Ang artikulo ay nagsasalita tungkol sa kanyang walang humpay na paghahanap sa kanyang nawawalang anak sa loob ng 30 taon. Ngunit hindi ang mukha ng matanda ang nagpahinto sa paghinga ni Nora, kundi ang guhit ng isang kwintas na nakalarawan sa ibaba ng anunsyo. Ito ang kwintas na kinuha ni Doña Consolacion, ang pendant na hugis araw at bituin. Nabitawan ni Nora ang basket ng kakanin na kanyang hawak. Ang mga suman ay nagkalat sa sahig, na dumihan ng alikabok, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga salitang nakasulat. Ang sino mang makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa may-ari ng alahas na ito ay makakatanggap ng gantimpala, at ang sino mang nagtatago nito ay mananagot sa batas. Isang matinding takot at pag-asa ang sabay na lumuap sa kanyang dibdib. Kung ang kwintas na yon ang susi sa kanyang pagkakakilanlan, ibig sabihin ay hindi lang basta alahas ang kinuha ng kanyang biyenan, kundi ang kanyang buong buhay. Dali-daling bumalik si Nora sa barong-barong ni Nanay Ising. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagmamadali. Ngunit bago pa siya makarating sa pintuan, nakita niya si Doña Consolacion na pababa ng isang sasakyan, kasama ang 2 lalaking mukhang mga goons. Ang matanda ay may hawak na panyo sa kanyang ilong, tila nandidiri sa amoy ng paligid. Nasaan ang babaeng yon? Bulyaw ni Doña Consolacion habang itinutulak ang pintuan ng maliit na dampa ni Nanay Ising. Alam kong nandito siya. Ibalik mo sa akin ang dokumentong ninakaw mo, Nora. Huwag mong isiping makakatakas ka sa akin. Nagtago si Nora sa likod ng isang malaking poste. Ang kanyang paghinga ay mababaw at puno ng kaba. Anong dokumento ang sinasabi nito? Wala siyang kinuha kundi ang kanyang sariling dangal. Ngunit naalala niya ang asul na folder na inihagis ni Mark sa hapagkainan. Posible kayang may isang bagay sa loob niyon na mas mahalaga kaysa sa waiver ng ari-arian? Habang pinapanood ni Nora ang pananakot ni Doña Consolacion kay Nanay Ising, napansin niya ang isang maliit na peklat sa kanyang sariling braso, isang bintana sa kanyang nakaraan na noon ay hindi niya binibigyang pansin. Ang peklat na iyon ay may hugis na tila isang maliit na bituin, eksaktong katulad ng nakaukit sa pendant ng kanyang kwintas. Sa gitna ng kaguluhan, isang kamay ang biglang humawak sa balikat ni Nora mula sa likuran. "Huwag kang lilingon, Hiha. Sumama ka sa akin kung gusto mong maligtas." Isang baritono at malamig na boses ang bumulong sa kanyang tenga. Nanginig ang buong katawan ni Nora. Sino ang lalaking ito? At paano siya nahanap sa gitna ng liblib na lugar na ito? Nasaan ang pesteng babaeng yun? Sabihin mo sa akin, matanda. Bago ko ipagiba ang barong-barong mong amoy lansa. Ang boses ni Doña Consolacion ay bumasag sa katahimikan ng umaga, isang matalas na tunog na tila kumakalos sa dangal ng payak na komunidad. Sa loob ng masukal na eskinita, nakatago si Nora sa likod ng isang tumpok ng mga lumang gulong. Ang kanyang puso ay tila isang nakakulong na ibon na nagpupumiglas sa kanyang dibdib. Sa harap niya, nakita niyang itinulak ng isa sa mga tauhan ng kanyang biyenan, si Nanay Ising, dahilan upang mapaupo ang matanda sa maputik na sahig. Nais sumigaw ni Nora. Nais niyang tumakbo at yakapin ang matandang nagligtas sa kanya. Ngunit isang malakas at bultong kamay ang nanatiling nakadiin sa kanyang balikat. Pinipigilan ang bawat tangka niyang pagkilos. Ang lalaking nasa likuran niya ay amoy mamahaling tabako at malinis na linen, isang amoy na hindi nababagay sa lansa ng palengke. "Huwag kang gagawa ng ingay kung gusto mo siyang protektahan," mahinahong bulong ng lalaki.
Ang kanyang tinig ay may awtoridad na tila kayang patigilin ang agos ng ilog. Sa di kalayuan, nagpatuloy ang pag-aalipusta ni Doña Consolacion. Kinuha niya ang isang basket ng mga suman na pinaghirapan nilang ihanda ni Nanay Ising at walang awang isinaboy ang mga ito sa putikan. Tinapakan niya ang mga kakanin gamit ang kanyang mamahaling sapatos. Ang bawat pagdiin ay tila pagdurog na rin sa huling pag-asa ni Nora na makapagsimula ng marangal. Pinakain ko ang babaeng iyon ng 7 taon. Binigyan ko siya ng bubong na masisilungan at ito ang isusukli niya. Ang pagnanakawan ako, bulyaw ng matanda habang iwinagayway ang isang piraso ng papel. Hindi niyo alam ang pinsalang ginawa niya sa pamilya ko. I am doing this for the sake of justice. Naramdaman ni Nora ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay puno ng kabaligtaran. Parisa? Justice ba ang tawag sa pag-agaw ng tanging alaala ng kanyang ina? Justice ba ang tawag sa pagtrato sa kanya na parang hayop sa harap ng altar? Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, isang pisikal na sakit na tila nagpapaalala sa kanya na ang puot ay mas matalas pa kaysa sa anumang patalim. Ang lalaking humahawak sa kanya ay dahan-dahang lumingon sa direksyon ni Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata na natatabunan ng madilim na salamin ay tila nagbabasa sa bawat galaw ng matanda. Hindi niya binitiwan si Nora. Sa halip ay mas hinigpitan pa ang pagkakahawak nito nang makita niyang bubuhatin na ng isang goon ang isang pirasong kahoy para takutin si Nanay Ising. Who are you? Hirap na tanong ni Nora. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng takot at galit. Isa lamang akong mensahero ng katotohanang matagal mo nang kinalimutan. Sagot ng lalaki nang hindi tumitingin sa kanya. Pero sa ngayon, kailangan mong pumili. Lalabas ka dyan at hahayaan silang kaladkarin ka pabalik sa impyernong galingan mo o sasama ka sa akin at babawiin natin ang lahat ng kinuha nila sa'yo. Tumingin si Nora kay Nanay Ising na ngayon ay pilit na bumabangon sa putikan. Ang mukha ng matanda ay puno ng dumi. Ngunit ang mga mata nito ay nakatingin sa direksyon kung nasaan si Nora, tila nagpapahiwatig na huwag itong magpapakita. Isang tahimik na sakripisyo ang nagaganap sa gitna ng dumi at hirap. Isang babaeng walang kinalaman sa kanyang buhay ang handang masaktan para lamang sa kanyang kaligtasan. Ang miron sa loob ng puso ni Nora ay unti-unting nagliliyab. Ang bawat pang-aalipusta, ang bawat sampal, at ang bawat luhang pumatak sa sapatos ni Miranda ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang desisyong alam niyang wala nang balikan. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Nora. Ang kanyang paningin ay nakapako na ngayon sa kwintas na nakita niyang bahagyang lumitaw mula sa bulsa ni Doña Consolacion. Tumalikod ka, utos ng lalaki. Huwag mong tignan ang nakaraan. Sa susunod na magkita kayo ng mga taong yan, sila na ang luluhod sa harap mo. Habang dahan-dahang hinihila ng lalaki si Nora patungo sa isang naghihintay na sasakyan sa kabilang kanto, narinig niya ang huling sigaw ni Doña Consolacion. Isang hiyaw ng pagkabigo dahil hindi nila nahanap ang kanilang pakay. Ngunit ang mas tumatak sa isipan ni Nora ay ang malamig na pakiramdam ng asul na folder na hindi niya namalayang bitbit niya pala. Simula nang lisanin niya ang mansyon, isang folder na naglalaman ng mga sekretong hindi lang tungkol sa ari-arian, kundi tungkol sa pagkatao ng asawa niyang si Mark. Bakit ba siya hinahanap ng ganito katindi ng kanyang biyenan? Mayroon bang mas malalim na dahilan sa likod ng galit ni Doña Consolacion? At sino ang lalaking ito na tila alam ang bawat sulok ng kanyang pagkatao bago pa man niya ito makilala? Mabulok ka sa likod ng mga rehas na yan, Nora. Diyan nararapat ang mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa pamilyang nagahon sa kanila mula sa putikan. Ang boses ng abogado ng pamilya ni Mark ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng madilim at masikip na selda. Hindi na nagawang sumagot ni Nora. Nakaupo siya sa sahig na semento,
Yakap ang kanyang sariling mga binti habang pinapanood ang pag-alis ng lalaking nakasuot ng mamahaling barong. Ang tunog ng paglapat ng bakal sa bakal nang isara ng gwardya ang pinto ng selda ay tila huling hantungan ng kanyang kalayaan. Sa loob ng maliit na silid na amoy alikabok at kalawang, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang may mga rehas sa itaas. Doon, nakikita ni Nora ang anino ng buwan na tila nakikiramay sa kanyang kalagayan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang sa isang daan na wala ng katapusan. Inakusahan siya ng pagnanakaw. Ang asul na folder na bitbit niya, ang folder na naglalaman ng mga lihim na maaari sanang magligtas sa kanya, ay kinuha ng mga pulis sa utos ni Doña Consolacion. Ngayon, wala na siyang armas, wala na siyang boses. Ang tanging natira sa kanya ay ang mga pasa sa kanyang braso at ang hapdi ng kanyang natitirang dangal. Ipinikit ni Nora ang kanyang mga mata at pilit na nagdasal. Ngunit sa halip ng mga salita ng pagsisisi, ang lumabas sa kanyang isipan ay ang imahe ni Nanay Ising na itinulak sa putikan. Ang puot na dati ay isang maliit na uling sa kanyang dibdib ay unti-unti nang nagiging isang malaking sunog. Ang bawat pangaapi na naranasan niya sa loob ng 7 taon ay tila mga kahoy na nagpapaningas sa kanyang pagnanais na bumangon. Panginoon, kung ito na ang dulo ng aking pagtitiis, huwag niyo po akong hayaang mamatay na isang biktima. Bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit may bagong uri ng talim. Bigyan niyo po ako ng lakas na maipakita sa kanila na ang taong itinapon nila sa dilim ang siyang magdadala ng liwanag na susunog sa kanilang mga kasinungalingan. Isang mahalagang sandali ang naganap ng mapansin ni Nora, ang isang maliit at matulis na bato sa sulok ng selda. Kinuha niya ito at dahan-dahang iginuhit ang kanyang pangalan sa pader na semento. Sa bawat gasgas ng bato, nararamdaman niya ang pagtibay ng kanyang paninindigan. Hindi na siya si Nora na tagaluto. Hindi na siya si Nora na tagalinis ng sapatos. Siya ay si Nora, isang babaeng may pangalan, may kwento, at may karapatang mabuhay ng malaya. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Nora sa tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit sa kanyang selda. Hindi ito ang mabigat na hakbang ng mga gwardya, kundi isang magaan at kalkuladong tunog ng sapatos na gawa sa mamahaling balat. Isang lalaki ang tumigil sa harap ng kanyang rehas. Hindi ito ang abogado ni Mark at hindi rin ang lalaking tumulong sa kanya sa palengke. Ang lalaki ay may matikas na tindig at buhok na bahagyang namumuti na sa gilid. Suot ang isang itim na Amerikana na tila nagpapadilim pa sa paligid. Nang lumingon si Nora, nakita niya ang mga mata ng lalaki, mga matang puno ng lungkot, pagsisisi at isang uri ng pagmamahal na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa kahit kanino. Anak! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ng matanda. Napatayo si Nora, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang boses na yon, ang paraan ng pagtawag nito sa kanya, ay tila isang himig na matagal nang nakabaon sa kanyang mga panaginip. Sino po kayo? Tanong ni Nora. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa malamig na rehas ng selda. Ako ang lalaking 30 taon nang naghihintay na makita ang iyong mga mata. Sagot ng matanda habang dahan-dahang inilalabas mula sa kanyang bulsa ang isang panyo. Doon, nakabalot ang kwintas na hugis araw at bituin. Ang kwintas na inakala ni Nora ay tuluyan na niyang nawala sa kamay ng kanyang biyenan. Kinuha ko ito mula sa kanila. At ngayon, kukunin kita mula rito. Bumukas ang pinto ng selda, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng isang utos na walang sino man ang nangahas na sumuway. Ang gwardya na kanina ay napakabagsik ay ngayon ay nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa matanda. Habang naglalakad si Nora palabas ng presinto, ang sariwang hangin ng gabi ay humahalimuyak sa kanyang mukha.
Sa labas, isang mahabang itim na sasakyan ang naghihintay. Ang mga ilaw nito ay tila mga bituin na bumaba sa lupa para gabayan siya. Lumingon si Nora sa madilim na gusali ng presinto at sa direksyon ng mansyon ng mga pamilya ni Mark. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang panalangin niya ay nasagot na, ngunit hindi sa paraang inakala niya. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Nora habang pinapatuloy siya ng matanda sa loob ng sasakyan. Sa lugar kung saan hindi ka na muling luluha dahil sa gutom o hiya. Sagot ni Don Roberto. Magsisimula na ang iyong pagsasanay, Nora. Dahil sa susunod na makita ka nila, hindi na nila makikilala ang babaeng pinahirapan nila. Ngunit sa likod ng folder na ibinigay ng matanda kay Nora sa loob ng sasakyan, may isang lihim na hindi pa rin nabubunyag. Isang dokumentong nagsasaad na ang kumpanya ni Mark ay nakasalalay na ngayon sa mga kamay ng isang bagong major stockholder. Sino nga ba ang stockholder na ito? At bakit tila mas madilim pa ang balak ni Don Roberto kaysa sa simpleng pagliligtas sa kanyang anak? Huli na ba ako, Nora? 30 taon kitang hinanap sa bawat sulok ng mundong ito at natagpuan kita sa loob ng isang madilim na selda habang ang suot mo ay ang mga basahang hindi karapat-dapat sa isang prinsesa. Ang boses ni Don Roberto ay nanginginig habang nakaupo siya sa tapat ni Nora sa loob ng isang malawak at marangyang silid-aklatan. Malayo ito sa amoy ng kalawang sa presinto o sa lansa ng palengke ni Nanay Ising. Dito, ang hangin ay amoy lavender at lumang libro at ang bawat kagamitan ay kumikinang sa ilalim ng mainit na liwanag ng mga chandelier. Ngunit sa kabila ng karangyaan, ang paningin ni Nora ay nakapako sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa isang mesa na gawa sa mahogany. Ang kanyang mga kuko ay may mga bahid pa rin ng dumi mula sa pagkakadapa sa putikan at ang kanyang balat ay thoro at tuyot mula sa 7 taon ng paglilingkod sa pamilya ni Mark. Isang matinding pait ang gumuhit sa puso ni Nora habang pinagmamasdan ng isang malaking litrato na inilabas ni Don Roberto. Sa larawan, makikita ang isang napakagandang babae na may suot na puting bestido, nakangiti habang hawak ang isang sanggol. Ang babaeng iyon ay si Elena, ang kanyang ina. At sa leeg nito, kumikinang ang kwintas na may pendant na hugis araw at bituin. 30 taon? Bulong ni Nora, ang kanyang tinig ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. 30 taon akong naghintay ng isang himala habang pinapahirapan ako ng mga taong itinuring kong pamilya. Nasaan po kayo noong kailangan ko ng tatay na magtatanggol sa akin sa tuwing sasampalin ako ni Doña Consolacion? Yumuko si Don Roberto. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi. Hinanap ko kayo, Nora. Ang akala ko ay wala na kayo ng nanay mo matapos ang isang malagim na aksidente sa probinsya. Pinaniwala ako ng mga kaaway ko sa negosyo na namatay ang mag-ina ko. Ngunit nang makita ko ang kwintas na yan sa balita, nang malaman kong may isang babaeng luluhod sa harap ng altar para lang punasan ang sapatos ng ibang tao, doon ko nalaman na buhay ka at doon ko rin nalaman na kailangan mong mabigyan ng katarungan. Dahan-dahang tumayo si Nora at lumapit sa malaking bintana na nakaharap sa malawak na hardin ng mansyon. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Hindi na niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Suot niya ang isang mamahaling pantulog na gawa sa sutla. Ngunit sa ilalim nito, nararamdaman pa rin niya ang bawat pasa at galos ng kanyang nakaraan. Ang kaibahan ng kanyang kalagayan ngayon, sa hirap na dinanas niya sa kamay ni Mark, ay tila isang sampal ng katotohanan. Habang hinihimas niya ang sutlang tela, naalala niya kung paano siya pagkaitan ni Mark ng kahit isang bagong t-shirt noong Pasko dahil masyadong magastos daw ang kumpanya. Ngunit ngayon, ang isang baso ng tubig na iniinom niya ay mas mahal pa sa isang buwang sahod na hindi kailanman ibinigay sa kanya bilang asawa. Anak, ang lahat ng yaman na nakikita mo rito ay sayo.
Sabi ni Don Roberto habang lumalapit sa kanya. Pero alam ko na hindi ito ang makakapaghilom sa sugat mo. Ang kailangan mo ay ang makitang bumagsak ang mga taong yumurak sa dangal mo. Humarap si Nora sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha, kundi isang malamig na determinasyon na tila yelo. Hindi ko kailangan ng yaman niyo para lang maging masaya, Papa. Pero kailangan ko ang kapangyarihan niyo para turuan sila ng leksyon. Gusto kong makita ang mukha ni Doña Consolacion kapag nalaman niyang ang pulubi na itinapon niya ay ang kaisa-isang tagapagmana ng pinakamalaking shipping line sa bansa. Isang mahalagang sandali ang namagitan sa mag-ama nang dahan-dahang iabot ni Don Roberto ang isang maliit na remote control. Sa isang pindot, bumukas ang isang malaking screen sa dingding. Doon, nakita ni Nora ang isang live feed mula sa loob ng mansyon ni Mark. Nakita niya ang kanyang asawa na kasalukuyang nakikipagtalo sa isang banyagang investor. Ang mukha nito ay puno ng kaba dahil sa bumabagsak na stocks ng kanilang kumpanya. Sisimulan na natin ang pagsasanay mo, Nora, sambit ni Don Roberto. Mula sa araw na ito, hindi ka natatayo sa likuran ng kahit sino. Ikaw ang magiging boses, ang utak at ang kamay na magpapabagsak sa pamilyang Valeriano. Naramdaman ni Nora ang isang kakaibang kilabot sa kanyang kalamnan. Sa loob ng 7 taon, ang tanging alam niya ay ang sumunod at maglingkod. Paano niya magagawang maging isang leon kung ang buong buhay niya ay ginugol niya bilang isang tupa? Habang tinitignan niya ang folder na naglalaman ng mga bagong papeles ng kanyang pagkakakilanlan, napansin ni Nora ang isang pangalan sa listahan ng mga empleyado ng kanyang ama. Isang pangalan na naging dahilan upang manginig ang kanyang mga kamay. Bakit nandito ang pangalan ng dating asawa ni Miranda? Tanong ni Nora. Ang kanyang paningin ay nagdidilim sa galit at pagtataka. Tumingin si Don Roberto sa kanya nang may makahulugang ngiti. Dahil ang mundong ito ay maliit lamang, anak, at ang mga lihim ng mga kaaway mo ay unti-unti nang lumalabas mula sa kanilang mga baul. Ano ang kinalaman ng nakaraan ni Miranda sa pagbagsak ng kumpanya ni Mark? At hanggang saan ang kayang gawin ni Nora para makuha ang katarungang matagal na niyang ipinagdarasal? Tingnan mo ang iyong mga kamay, Nora. Ang bawat lamat at kalyong yan ay mga ukit ng isang buhay na hindi mo na kailanman babalikan. Ngayon, hayaan mong ang ginto naman ang dumampi sa iyong balat. Ang tinig ni Don Roberto ay nanginginig sa pagitan ng pagmamalaki at lungkot habang pinapanood niya ang kanyang anak sa loob ng isang malawak na dressing room na puno ng mga salamin. Sa harap ni Nora, isang pangkat ng mga dalubhasa sa kagandahan ang abala sa pag-aayos sa kanya. May mga humahaplos sa kanyang buhok, may mga naglalagay ng mamahaling langis sa kanyang mga binti, at may mga masuyong naglilinis ng kanyang mga kuko na tila ba ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay isang mahalagang sining na kailangang ibalik sa dating kislap. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan ito, ang pakiramdam ni Nora ay tila ba siya ay isang estranghero sa sarili niyang katawan. Habang dinadampyan ng malalambot na pinsel ang kanyang mga pisngi, hindi niya maiwasang maalala ang magaspang na telang ginagamit niya noon para kuskusin ang sahig ng mansyon ni Mark. Sa tuwing may tumatama sa kanyang balat, tila nararamdaman pa rin niya ang lamig ng ulan sa gilid ng kalsada at ang hapdi ng sampal ni Doña Consolacion. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Nora nang makita niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nasa salamin ay nakasuot ng isang simpleng itim na bestido na gawa sa pinakamahaling sutla na tila yumayakap sa kanyang hubog katawan sa paraang hindi niya kailanman naranasan noong siya ay asawa pa ni Mark. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod dahil sa gawaing bahay, ay ngayon ay malayang nakalaylay, makintab at amoy rosas. Hindi sapat ang panlabas na anyo, Nora, paalala ni Don Roberto habang iniaabot sa kanya ang isang makapal na folder. Ang pinakamalakas mong armas ay hindi ang iyong ganda, kundi ang iyong talino,
at ang bawat bilyon na nasa likod ng pangalan mo. Mula sa araw na ito, ikaw na ang tatayong Chief Operating Officer ng ating shipping line. Ikaw ang magdedesisyon sa kapalaran ng mga kumpanyang humihingi ng tulong sa atin. Dahan-dahang binuklat ni Nora ang folder. Doon, nakita niya ang profile ng kumpanya ni Mark. Ang kumpanyang dati ay tinitingnan niya ng may paghanga. Ngunit ngayon, ay nakikita niya bilang isang nabubulok na bangka na malapit ng lumubog. Nakita niya ang mga utang na naipon nito dahil sa maling pamumuhay ni na Mark at Miranda. Ang bawat numero sa papel ay tila mga huling patak ng dugo ng isang kaaway na naghihingalo. Isang mahalagang sandali ang naganap nang kumuha si Nora ng isang lumang apron mula sa kanyang bag, ang huling gamit na natira sa kanya mula sa kanyang lumang buhay. Hinawakan niya ito ng mahigpit, naramdaman ang amoy ng lansa at usok na kumapit na sa tela. Balak na sana itong itapon ng mga katulong, ngunit pinigilan niya sila. Iwan niyo ito sa akin, utos ni Nora. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad na tila kanina lang niya natutunan. Gusto kong itago ito para sa tuwing mararamdaman ko ang lambot ng sutla, maaalala ko ang gaspang ng basahan, para sa tuwing makikita ko ang ningning ng brilyante. Maaalala ko ang dilim ng selda. Napatingin si Don Roberto sa kanyang anak at doon niya napagtanto na ang tupa na kanyang natagpuan sa kalsada ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang babaeng may puso ng bakal. Handa ka na bang makita sila? Tanong ng matanda. Hindi pa, Papa. Sagot ni Nora habang isinusuot ang kanyang mamahaling relo. Gusto ko munang hayaan silang malunod sa sarili nilang dumi. Gusto kong makita silang magmakaawa sa mga bangko, manghiram, sa mga kaibigang tatalikuran din sila, at maranasan ang gutom na naranasan ko. Kapag wala na silang matakbuhan, doon ako magpapakita. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nag-eensayo si Nora sa kanyang pagsasalita at pagkilos, isang balita ang dumating mula sa kanyang mga tauhan. Si Miranda ay nakitang pumasok sa isang kilalang kasino. Itinataya ang huling pera ng kumpanya ni Mark para lamang mapanatili ang kanyang marangyang lifestyle. Habang si Mark naman ay kasalukuyang nasa isang bar, naglalasing at naghahanap ng paraan para makuha ang pirma ni Nora sa waiver na inagitamnan ni Sulliver na inakala nilang nawala na. Hindi alam ni Mark na ang waiver na yon ay nasa kamay na ni Don Roberto at ito ang magiging mitya ng kanilang tuluyang pagbagsak. Ngunit may isang misteryong hindi pa rin maipaliwanag ni Nora. Sa bawat gabi ng kanyang pag-aayos, palaging may isang bouquet ng puting rosas na dumarating sa kanyang silid. Walang nakasulat na pangalan, kundi isang maikling mensahe. Ang katarungan ay mas matamis kaysa sa paghihiganti. Sino ang nagpapadala ng mga bulaklak na ito? At ano ang tunay na motibo ng taong ito sa buhay ni Nora? Samantala, isang malaking charity gala ang gaganapin sa susunod na linggo. Doon, imbitado ang lahat ng malalaking negosyante, kabilang ang pamilya ni Mark na desperadong naghahanap ng bagong investor. Doon, nakatakdang magpakita ang bagong mukha ng kumpanya ni Don Roberto. Handa na ba si Nora na harapin ang mga taong pumatay sa kanyang kaluluwa? O ang galit ba sa kanyang puso ang siyang lalamon sa kanyang bagong pagkatao? Siguraduhin mo na ang lahat ng mga investor na darating sa gabing ito ay makakausap ko, Mark. Hindi pwedeng umuwi tayong luhaan. Ang mansyon natin, ang ating pangalan, lahat ay nakasalalay sa kung sino ang maglalakas loob na maglagak ng pera sa atin. Ang tinig ni Doña Consolacion ay bakas ang desperasyon habang inaayos niya ang kanyang mamahaling kwintas sa harap ng salamin. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang anino ng takot na hindi niya maikubli. Ang mansyon na dati ay puno ng liwanag, ay tila nagiging masikip at madilim para sa kanya. Ang mga utang ay unti-unti nang kumakatok sa kanilang pintuan, at ang kaisa-isang paraan para makaligtas
ay ang charity gala na gaganapin sa gabing iyon. Habang nagbibihis si Mark, hindi niya maiwasang mapatingin sa isang lumang litrato ni Nora na nakatago sa ilalim ng kanyang mga papeles. Isang kurot ng pagsisisi ang dumaan sa kanyang puso, ngunit mabilis itong pinalitan ng puot. Para sa kanya, si Nora ang dahilan kung bakit nawala ang asul na folder na naglalaman ng mga mahahalagang dokumento ng kumpanya. Hindi niya alam na ang folder na yon ay ang mismong ebidensya na gagamitin laban sa kanya. Don't worry ma'am, balita ko may isang bagong COO ang shipping line ni Don Roberto. Sabi nila, napakayaman at napakatalino raw nito. Kung makuha natin ang tiwala niya, siguradong babangon muli ang Valeriano Group. Sabi ni Mark habang isinusuot ang kanyang mamahaling tuxedo na binili pa gamit ang huling credit card na hindi pa nabablock. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng isang penthouse na nakaharap sa dagat, nakatayo si Nora. Ang kanyang suot ay isang kulay gintong gown na tila humahabi ng liwanag sa bawat galaw niya. Hawak niya ang isang baso ng champagne, ngunit ang kanyang tingin ay nakapako sa listahan ng mga kumpanyang humihingi ng bailout sa kumpanya ng kanyang ama. Sa tuktok ng listahan, nakasulat sa malalaking titik ang Valeriano Group. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang bitag. Pinanood niya kung paano dahan-dahang nahulog ang kanyang mga kaaway sa hukay na sila mismo ang humukay. Binili na ni Nora ang halos lahat ng kanilang naging utang sa mga pribadong nagpapautang. Sa madaling salita, siya na ang may-ari ng kanilang kapalaran. Ma'am, handa na po ang lahat para sa gala, sabi ng kanyang sekretarya. At ma'am, may dumating na naman pong puting rosas, sabi ng nagpadala. Ang huling hakbang, ang pinakamahalaga. Napatigil si Nora. Ang misteryosong nagpapadala ng mga rosas ay tila palaging alam ang bawat kilos niya. Lumingon siya sa kanyang tabi at nakita ang isang lalaking matikas, ang kanyang bagong bodyguard at assistant na si Ethan. Si Ethan ay may mga mata na tila may malalim na lihim, ngunit ang kanyang katapatan kay Nora ay hindi mapantayan. Sino kaya ang nagpapadala nito, Ethan? May kutob ka ba? Tanong ni Nora habang hinahaplos ang malalambot na petals ng bulaklak. Maraming humahanga sa iyo ngayon, Ma'am Nora. Sagot ni Ethan. Ang boses nito ay kalmado at may halong init. Pero huwag kayong mag-alala. Walang sino man ang makakalapit sa inyo na may masamang balak. I will make sure of that. Naramdaman ni Nora ang isang kakaibang pakiramdam. Isang uri ng proteksyon na hindi niya naramdaman kay Mark sa loob ng 7 taon. Kay Mark, siya ang taga-protekta, ang taga-alaga. Ngunit kay Ethan at sa kanyang ama, nararamdaman niyang siya ay pinahahalagahan. Nang dumating ang oras ng gala, ang bawat hakbang ni Nora papasok sa ballroom ay tila isang deklarasyon ng giyera. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay parang isang martilyo na nagpapatahimik sa buong silid. Lahat ng mata ay nakapako sa kanya, kabilang ang mga mata ni Mark at Doña Consolacion na kasalukuyang nakikipag-usap sa ilang mga investor. Hindi nila nakilala si Nora sa malayo. Ang nakita lang nila ay isang napakagandang babae na tila reyna ng gabing iyon. Mark, tingnan mo. Iyan yata ang bagong COO ni Don Roberto. Bulong ni Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa inggit at pagkamangha. Lapitan mo siya. Gamitin mo ang galing mo sa pagsasalita. Kailangan natin siyang makuha. Dahan-dahang lumapit si Mark, dala ang isang mapanlinlang na ngiti. Habang papalapit siya, ang puso ni Nora ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makita ang mukha ng asawa sa sandaling malaman nito ang katotohanan. Ngunit bago pa makalapit si Mark, isang pamilyar na boses ang narinig sa buong hall. Ang MC ay nagsimulang magsalita. Ladies and gentlemen, let us all welcome the person behind the recent success of Roberto Shipping Lines.
the woman who will decide the future of the maritime industry in our country, Miss Eleonora de la Vega. Napatigil si Mark. Ang pangalang Nora at ang mukha ng babaeng nasa harap niya ay nagsimulang mag-overlap sa kanyang isipan. Ang kanyang baso ng alak ay muntik nang mabitawan ng lumingon si Nora at diretsong tumingin sa kanyang mga mata. Isang matamis at nakakamatay ng ngiti ang ibinigay ni Nora. "Good evening, Mark. Long time no see." Ang buong paligid ay tila tumigil sa pag-inog para kay Mark. Ang babaeng itinapon niya sa ulan, ang babaeng pinaluhod niya sa putikan, ay ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang kanyang huling pag-asa o ang kanyang pinakamasamang bangungot. Ngunit bago pa makapagsalita si Mark, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baso ang narinig mula sa kinalalagyan ni Doña Consolacion. Ang matanda ay nakatitig kay Nora na tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Ano ang gagawin ni Mark ngayong alam na niya ang tunay na pagkatao ni Nora? At anong sikreto ang itinatago ni Doña Consolacion na tila mas ikinatatakot niya kaysa sa pagkawala ng kanilang yaman? "Nora, anong kalokohan ito? Bakit ka nakasuot ng ganyang damit at bakit ka narito sa pagtitipon ng mga taong hindi mo naman kauri?" Ang boses ni Mark ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang matinding kalituhan na unti-unting nagiging takot. Humakbang siya papalapit kay Nora. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kumikinang na gintong gown nito at sa mga mamahaling brilyante sa kanyang leeg. Sa likod ni Mark, si Doña Consolacion ay tila isang estatwa ng asin, putlang-putla at hindi makahinga ng maayos habang nakakapit sa braso ng isang katulong. Tumingin si Nora nang dahan-dahan sa kanyang asawa, ang lalaking 7 taon niyang pinaglingkuran, ang lalaking naniwala na siya ay isang basahan na pwedeng itapon sa ulan. Isang malamig na katahimikan ang namagitan sa kanila, isang katahimikan na mas malakas pa sa tugtog ng orkestra sa paligid. Ang kauri, Mark, ay hindi nasusukat sa suot na damit, kundi sa laki ng pusong marunong rumespeto. Mahinahong sagot ni Nora. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, kundi isang awtoridad na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. At sa gabing ito, tila ikaw ang mukhang hindi nababagay sa lugar na ito. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Mark, isang huling pagtatangka na bawiin ang kanyang naglalahong kapangyarihan. "Akala mo ba ay maloloko mo ako dahil lang sa pinagbihis ka ng kung sinong mayamang matanda? Nora, asawa kita. Alam ko kung sino ka talaga. Isang pulubing galing sa ampunan na walang ibang alam kundi magluto at maglaba." Sa sandaling iyon, lumapit si Ethan, ang bodyguard ni Nora, at humarang sa pagitan nila. Ang matikas na tindig ni Ethan at ang kanyang malamig na titig ay sapat na para mapaatras si Mark, ngunit itinaas ni Nora ang kanyang kamay. Senyales na kaya niyang hawakan ang sitwasyon. "Noong 1 linggo, Mark, pinapili mo ako, pirma o kaladkad?" sabi ni Nora habang dahan-dahang iniikot ang kanyang baso ng champagne. "Ngayon, ako naman ang magbibigay sa iyo ng pagpipilian. Ang pirmahan ang lahat ng kasunduan na isusuko mo ang kumpanya mo sa akin o ang panoorin ng iyong ina na makasuhan ng pagnanakaw at frustrated homicide dahil sa ginawa niya sa aking ina 30 taon na ang nakalilipas." Narinig ang isang malakas na singhap mula sa mga miron na nakikinig sa kanilang paligid. Ang mga bulong-bulungan ay tila isang apoy na mabilis na kumalat sa buong ballroom. Si Miranda, na kanina pa nakatago sa likod ni Mark, ay lumabas at sumigaw. "Nagsisinungaling siya! Huwag kayong maniniwala sa kanya! Magnanakaw ang babaeng iyan! Ninakaw niya ang folder ni Mark!" Tili ni Miranda, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit bago pa makapagsalita si Miranda, lumabas si Don Roberto mula sa likuran ni Nora. Ang presensya ng bilyonaryo ay tila isang malaking pader na nagpatahimik sa lahat. Inilabas niya ang isang asul na folder, ang folder na inakala ni na Mark na nawala na. Ang folder na ito
ay hindi ninakaw ni Nora. Seryosong pahayag ni Don Roberto. Ito ay naglalaman ng mga ebidensya ng maling paggamit ng pondo ng Valeriano Group at ang mga dokumento na nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng inyong kumpanya ay pag-aari ng pamilya De La Vega. Inabuso niyo ang aking anak sa loob ng 7 taon at ngayon, ang paniningil ay nagsimula na. Napaupo si Doña Consolacion sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa kwintas na suot ni Nora. Ang kanyang mga labi ay nangingitim sa takot. Hindi maari. Hindi ikaw ang anak ni Elena. Patay na siya. Buhay ang katarungan, Doña Consolacion. Malamig na tugon ni Nora. Lumapit siya sa kanyang biyenan at bumulong sa tenga nito. Sapat na para marinig ng matanda ang bawat kataga. Naalala niyo ba? Noong pinapunas niyo sa akin ang sapatos ng Miranda na yan? Ngayon, panoorin niyo kung paano ko lilinisin ang dumi ng pangalan niyo sa lungsod na ito. Isang mahalagang sandali ang naganap ng kumuha si Nora ng isang puting panyo at dahan-dahang pinunasan ang isang patak ng wine na tumalsik sa kanyang kamay. Ang parehong kamay na dati ay thoro at puno ng kalyo. Ang panyong yon ay tila isang puting bandila ng tagumpay. Tumingin siya kay Mark na ngayon ay nakatayo na parang isang bata na nawawala sa gitna ng maraming tao. Pirma o kaladkad, Mark, ang oras mo ay tumatakbo na. Pag-uulit ni Nora, ang boses niya ay tila isang huling hatol ng hukom. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom at pumasok ang isang pangkat ng mga pulis. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol na sahig ay nagpatahimik sa lahat. Lumapit sila sa direksyon ni Mark at Doña Consolacion. Sino ang unang dadaklutin ng mga gwardya ng batas? Ang asawang nagtaksil o ang ina na nagtago ng isang madilim na krimen sa loob ng 3 dekada? At ano ang gagawin ni Miranda ngayong ang kanyang huling alas ay naging abo na? Ilabas niyo na ang lahat ng gamit niyo. Wala na kayong karapatang manatili sa ilalim ng bubong na ito dahil simula sa oras na ito, ang mansyong ito ay pag-aari na ng Roberto Shipping Lines. Ang tinig ng sheriff ay walang halong emosyon, kasing lamig ng semento sa ilalim ng mga paa ni Mark at Doña Consolacion. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na sala ng kanilang mansyon. Ang lugar na dati ay puno ng yabang at kapangyarihan. Ngunit ngayon, ang mga dingding ay tila nagpapadilim sa kanilang anyo. Ang bawat mamahaling painting at bawat kristal na chandelier ay tila mga saksi na tumalikod na sa kanila. Pinanood ni Nora mula sa loob ng kanyang itim na sasakyan ang dahan-dahang pagbagsak ng kaharian ng mga Valeriano. Bumaba siya ng sasakyan, suot ang isang puting suit na sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Ang bawat hakbang niya sa driveway, ang parehong driveway kung saan siya pinalayas nang walang sapin sa paa noong gabing maulan, ay puno ng katiyakan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Nora ang isang lalaking hindi na niya kilala. Si Mark ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang polo ay may mantsa ng alak, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pakiusap. Nora, please, kausapin mo naman ako. Huwag mong gawin ito sa amin. Saan kami titira ng mami ko? Ang boses ni Mark ay nanginginig. Wala na ang dating awtoridad na tila batas sa loob ng bahay na ito. Hindi sumagot si Nora. Sa halip, lumingon siya kay Doña Consolacion na ngayon ay pilit na itinatago ang kanyang mga alahas sa loob ng kanyang bag habang kinakausap ng mga tauhan ng bangko. Ang matanda ay tila isang lantang dahon na pilit na kumakapit sa sanga ng kanyang naglalahong yaman. Naalala niyo ba ang sinabi niyo sa akin noon, Doña Consolacion? Mahinahong tanong ni Nora. Sabi niyo, ang isang mantsa ay hindi kailanman matatanggal sa carpet. Ngunit tignan niyo ngayon, ang carpet na ito ay malinis na dahil ang tunay na dumi ay inilalabas na ng pinto. Isang mahalagang sandali.
Ang naganap nang makita ni Nora, si Miranda, na dahan-dahang lumalabas sa likod na pinto ng mansyon. Bit-bit ang isang malaking maleta. Akala ni Miranda ay makakatakas siya kasama ang huling pera ng kumpanya na ninakaw niya mula sa vault ni Mark. Ngunit bago pa siya makarating sa kanyang sasakyan, hinarang siya ni Ethan at ng dalawang pulis. "Saan ka pupunta, Miranda? Akala ko ba ay mahal mo si Mark?" May halong pang-uuyam na tanong ni Nora habang papalapit sa babaeng sumira sa kanyang pagsasama. "Wala akong pakialam sa inyong lahat. Ginamit ko lang si Mark para makuha ang gusto ko." Tili ni Miranda, ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay tuluyan ng nalaglag. Tumingin siya kay Mark na ngayon ay tulala sa kanyang narinig. "Gago ka, Mark. Akala mo ba ay papatol ako sa isang lalaking walang sariling paninindigan at laging nakataling sa saya ng kanyang ina? Pera lang ang habol ko sa iyo." Ang bawat salita ni Miranda ay parang bawat saksak sa puso ni Mark. Napaluhod ang lalaki sa harap ng kanyang dating asawa at ng kanyang dating kabit. Doon, sa gitna ng kaguluhang siya mismo ang lumikha, naramdaman ni Mark ang tunay na kahulugan ng kalungkutan. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabi. Habang kinakaladkad ng mga pulis si Miranda patungo sa sasakyan, bigla itong huminto at tumingin ng diretso sa mga mata ni Nora. Isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. "Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang sa nakuha mo ang bahay na ito, Nora?" Bulong ni Miranda. Ang boses niya ay sapat na para marinig ng lahat. "Tanungin mo ang biyenan mo kung bakit namatay ang nanay mo. 3 dekada na ang nakalilipas. Tanungin mo siya kung anong ginawa niya sa preno ng sasakyan ni Elena noong gabing balak nitong sabihin kay Don Roberto ang tungkol sa'yo." Napatigil ang mundo ni Nora. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho. Lumingon siya kay Doña Consolacion na ngayon ay nanginginig at pilit na tumatakas sa titig ng lahat. Ang takot sa mukha ng matanda ay hindi lang dahil sa pagkawala ng yaman. Ito ay ang takot ng isang kriminal na sa wakas ay nahuli na. "Totoo ba ito, Doña Consolacion?" Ang tanong ni Nora ay tila isang kulog na yumanig sa buong mansyon. Hindi na nakasagot ang matanda dahil bigla itong napahawak sa kanyang dibdib at dahan-dahang bumagsak sa semento. Sa gitna ng kaguluhan, habang tinatawag ni Mark ang kanyang ina, nakatayo lang si Nora. Ang katarungan ay narito na sa kanyang pintuan, ngunit ang katotohanang kasama nito ay mas masakit pa kaysa sa 7 taon niyang pagtitiis. Liwanag o dilim ba ang hatid ng huling sekretong ito? At hanggang saan ang kayang patawarin ng isang anak para sa katarungan ng kanyang ina? Hindi ko sinasadyang patayin siya, Nora. Ang tanging gusto ko lang ay ilayo siya kay Roberto dahil hindi siya nababagay sa ating mundo. Isang malaking pagkakamali ang lahat. At ang aksidente ngayon, iyon ay isang sumpa na dinala ko sa loob ng 30 taon. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang tuyot na dahon na hinihipan ng hangin, mahina at puno ng panginginig habang nakahiga siya sa puting kama ng ospital. Ang silid ay balot ng amoy ng gamot at ang malamig na liwanag ng mga fluorescent lights na tila lalong nagpapaputla sa kanyang anyo. Sa labas ng pintuan, 2 pulis ang nagbabantay, isang paalala na ang kanyang kalayaan ay tuluyan na ring naglaho kasabay ng kanyang kalusugan. Nakatayo si Nora sa paanan ng kama, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag. Sa tabi niya, si Don Roberto ay nakatitig sa matanda ng may mga matang nagliliyab sa puot at sakit. Ang katotohanang kasasabi lang ni Doña Consolacion ay tila isang malaking pader na gumuho sa ibabaw ng kanilang mga puso. "Isang aksidente?" tanong ni Don Roberto. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng hinagpis. "Pinutol mo ang preno ng sasakyan ni Elena dahil lang sa inggit at dahil sa tingin mo ay mas mababa siya sa'yo. Dahil sa'yo lumaki ang anak ko ng walang ama at ina. Dahil sa'yo namuhay si Elena sa takot bago siya tuluyang nawala.
Hindi nakatingin si Nora sa kanyang biyenan. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kwintas na hawak niya ngayon. Ang kwintas na hugis araw at bituin. Dahan-dahan niyang binuksan ang likod ng pendant, isang bagay na hindi niya ginawa noong siya ay bata pa. Doon, sa loob ng maliit na espasyo, ay may isang nakatuping piraso ng papel na kulay dilaw na sa kalumaan. Maingat na binuklat ni Nora ang papel. Ito ay isang sulat kamay ng kanyang ina, si Elena. Para sa aking mahal na Nora, kung mababasa mo ito, sana ay nasa piling ka na ng iyong ama. Huwag kang magtatanim ng galit sa mga taong nananakit sa atin. Ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa puot. Patawarin mo sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso mo sa kapayapaan. Naramdaman ni Nora ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Sa loob ng 7 taon, ang tanging alam ni Nora ay ang magtiis at kalaunan ay ang maghiganti. Ngunit sa harap ng sulat na ito, ang lahat ng galit niya ay tila uwant-unting natutunaw, gaya ng yelo sa ilalim ng sikat ng araw. Narinig mo ba iyon, Doña Consolacion? Bulong ni Nora habang papalapit sa gilid ng kama. Kahit sa huling sandali ng buhay ng nanay ko, ikaw pa rin ang iniisip niya. Hindi para saktan ka, kundi para patawarin ka. Napahikbi ang matanda. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Nora. Patawarin mo ako, Roberto. Ang akala ko ay mapoprotektahan ko ang pangalan ng mga Valeriano sa pamamagitan ng krimen na ito. Ngunit ang totoo, ako ang sumira sa lahat. Isang mahalagang sandali ang naganap nang pumasok si Mark sa loob ng silid. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pagod. Nakita niya ang kanyang ina na nahaharap sa katotohanan at nakita niya si Nora na hawak ang sulat ng kanyang ina. Lumapit si Mark at dahan-dahang lumuhod sa paanan ni Nora. Wala na akong mukhang ihaharap sa iyo, Nora, sabi ni Mark. Ang bawat salita ay puno ng bigat. Ang lahat ng ginawa ko sa iyo, ang bawat pang-aapi ko. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano ako naging bulag. Handa akong tanggapin ang anumang parusa. Handa akong magtrabaho para mabayaran ang lahat ng utang ko sa iyo, kahit bilang janitor sa kumpanya niyo. Tumingin si Nora kay Mark. Nakita niya ang lalaking dati ay mahal na mahal niya. Ang lalaking naging dahilan ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang paglaya mula sa isang madilim na bilangguan ng nakaraan. Hindi mo kailangang maging janitor, Mark, sagot ni Nora. Ang kanyang tinig ay kalmado at puno ng dignidad. Ang parusa mo ay ang mabuhay sa katotohanang sinira niyo ang isang pamilyang wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal. Ang katarungan ay nasa kamay na ng batas para sa iyong ina at ang kalayaan ko ay nasa kamay ko na ngayon. Lumabas si Nora ng silid, kasunod si Don Roberto. Habang naglalakad sila sa pasilyo ng ospital, naramdaman ni Nora ang bigat na nawala sa kanyang mga balikat. Ang katotohanan ay masakit, oo. Ngunit ito rin ang nagsilbing tubig na naghugas sa dumi ng kanyang kahapon. Papa, gusto ko pong bisitahin ang puntod ni Mama, sabi ni Nora habang nakatingin sa malayo. Gusto ko pong sabihin sa kanya na tapos na ang ulan, na ang kanyang araw at bituin ay muling nagniningning. Niyakap ni Don Roberto ang kanyang anak, isang yakap na puno ng pangako at proteksyon. Sa labas, ang araw ay nagsisimula ng sumikat, nagbibigay ng bagong pag-asa sa isang pusong dumaan sa pinakamatinding unos. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, may isang tanong na nananatili sa isipan ni Nora. Sino ang misteryosong lalaking nagpapadala ng mga puting rosas at bakit tila ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tuluyang natatapos? Hindi sapat ang yaman para punan ang bawat puwang sa aking puso. Ngunit sapat na ang katahimikan upang muli kong marinig ang tibok ng sarili kong tinig. Isang tinig
na hindi na muling lulunurin ng pait at panunumbat. Nakatayo si Nora sa gitna ng sementeryo, sa harap ng isang puting marmol na puntod na napapalibutan ng mga sariwang bulaklak. Ang hangin ay amoy basa, pangdamo at sampagwita, isang banayad na halimuyak na tila nagpapahiwatig ng pagdating ng umaga matapos ang isang mahabang gabi. Sa tabi niya, nakahawak si Don Roberto sa kanyang balikat. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pundasyon na nagbibigay sa kanya ng lakas na humarap sa nakaraan ng may ngiti. Ito ang unang pagkakataon na dinalaw ni Nora ang kanyang ina bilang si Eleonora de la Vega. Hindi na siya ang babaeng nakayuko, hindi na siya ang asawang itinapon. Dahan-dahan niyang inilapag ang kwintas na hugis araw at bituin sa ibabaw ng puntod, hinahayaan ang sinag ng araw na tumama rito at magmula ng kislap na tila isang huling pagbasbas mula sa langit. Tapos na po, Ma. Bulong ni Nora, ang kanyang tinig ay payapa at malaya sa anumang galit. Nahanap ko na po si Papa. Nahanap ko na rin po ang sarili ko. Hindi niyo na po kailangang mag-alala dahil ang anak niyo ay hindi na muling luluhod sa harap ng kawalan ng katarungan. Isang mahalagang sandali ang naganap nang dumaan sila sa dating eskinita kung saan nakatira si Nanay Ising. Sa gitna ng putik at dumi, huminto ang kanilang marangyang sasakyan. Bumaba si Nora, suot ang kanyang simpleng puting bestido, at agad siyang sinalubong ni Nanay Ising na may mga matang puno ng kagalakan at luha. Hindi nag-atubili si Nora. Niyakap niya ng mahigpit ang matanda. Hindi iniintindi kung madumihan man ang kanyang mamahaling suot. Sa bisig ni Nanay Ising, naramdaman ni Nora ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hindi ito ang gintong kisame ng mansyon, kundi ang tapat na puso ng taong naniwala sa kanya noong siya ay wala pang pangalan. Nanay, hindi na po kayo maglalako ng kakanin sa ilalim ng initan, sabi ni Nora habang pinupunasan ang luha ng matanda. Binili ko po ang lupang ito. Gagawa tayo ng isang pundasyon para sa mga kababaihang katulad ko. Isang lugar kung saan tuturuan silang bumangon at maging malakas. Nasilayan ni Nora sa dikalayuan ang isang pamilyar na anino, si Mark. Nakatayo ito sa kabilang kanto. May bitbit na mga groceries para sa kanyang maliit na apartment. Malayo na ang hitsura nito sa dating arogante at mayamang negosyante. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at ang kanyang balat ay nasunog na ng araw dahil sa pagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya ng trucking. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tumigil si Mark. Hindi siya lumapit. Tila alam niyang wala na siyang puwang sa mundo ni Nora. Isang mahinang tango ang ibinigay ni Mark bilang tanda ng paggalang at pagsisisi. Tumugon si Nora ng isang simpleng ngiti, hindi isang nangiti ng tagumpay, kundi isang nangiti ng pagpapatawad. Pinanood ni Nora ang pagtalikod ni Mark at sa bawat hakbang ng kanyang dating asawa palayo. Naramdaman ni Nora ang tuluyang pagputol ng huling kadena na nag-uugnay sa kanila. Habang naglalakad pabalik sa sasakyan, napansin ni Nora si Ethan na naghihintay sa kanya. Hawak ang isang buke ng mga puting rosas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ipinadala ng kung sino. Si Ethan mismo ang nag-abot nito sa kanya. Ang katarungan ay mas matamis kaysa sa paghihiganti, Ma'am Nora. Ulit ni Ethan sa mga salitang nakasulat sa mga lihim na mensahe noon. Napatigil si Nora at tumingin ng malalim sa mga mata ni Ethan. Ikaw ang nagpapadala ng mga bulaklak na yon, hindi ba? Bahagyang ngumiti si Ethan, isang bihirang pagkakataon na makita ang lambot sa likod ng kanyang seryosong mukha. Pinagkatiwalaan ako ng iyong ama na bantayan ka mula sa malayo, bago pa man tayo formal na magkilala. Ngunit sa bawat araw na nakikita ko ang tatag ng iyong loob, hindi ko napigilan ang sarili ko na humanga. You didn't just survive, Nora. You bloomed. Dahan-dahang hinawakan ni Ethan ang kamay ni Nora, isang haplos na magaan, ngunit puno ng katapatan. Naramdaman ni Nora ang init na bumabalot sa kanyang puso, isang uri ng kilig na hindi nakabatay sa mga huwad na pangako, kundi sa isang relasyong binuo sa gitna ng pagsubok at proteksyon.
Hindi mo na kailangang matakot sa dilim, Nora, bulong ni Ethan. Dahil mula ngayon, ako ang magiging anino mo sa liwanag at ang liwanag mo sa dilim. Ipinikit ni Nora ang kanyang mga mata at dinala ang mga rosas sa kanyang ilong. Ang bango nito ay tila isang panibagong simula. Ang mga sugat ng kahapon ay hindi na mahapdi. Sila ay naging mga pilat na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang mananalo. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang umaandar palayo sa eskinita, nakita ni Nora ang kanyang sarili sa side mirror. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa putikan. Siya ay si Eleonora de la Vega, isang babaeng marunong magmahal, marunong lumaban, at higit sa lahat, marunong magpatawad. Ngunit bago pa sila tuluyang makalayo, isang huling tawag ang natanggap ni Don Roberto. Isang balita tungkol sa huling hatol ng korte para kay Doña Consolacion at Miranda. Ano ang magiging huling desisyon ni Nora? Tatapusin ba niya ang kwento ng may kabaitan? O sisiguraduhin niyang ang bawat patak ng luha niya ay mababayaran ng pananagutan sa batas? Hindi na ako luluhod sa harap ng kahit sino para lamang sa awa. Dahil ang kaisa-isang pagluhod na gagawin ko mula ngayon ay ang pagluhod sa harap ng may kapal bilang pasasalamat sa aking muling pagkabuhay. Ang boses ni Nora ay matatag at malinaw. Umalingaw-ngaw sa loob ng bulwagan ng korte kung saan binasa ang huling hatol para sa mga taong sumira sa kanyang nakaraan. Sa likod ng mga rehas ng hustisya, nakita niya si Doña Consolacion na nakayuko. Ang kanyang dating kapangyarihan ay naglaho na kasama ng kanyang kalusugan. Habang si Miranda naman ay umiiyak at nagsisigaw, pilit na isinisisi ang lahat kay Mark na ngayon ay tahimik na tinatanggap ang kinahinatnan ng kanyang mga maling desisyon. Hindi lumingon si Nora nang lumabas siya ng korte. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila pagpawis sa bawat patak ng luhang dumilig sa kanyang pisngi sa loob ng 7 taon. Sa labas, ang sikat ng araw ay napakaliwanag. Tila nakikiisa sa tagumpay ng isang pusong naging biktima, ngunit piniling maging mananalo. Lumipas ang ilang buwan at isang espesyal na araw ang dumating para sa buong komunidad. Isang malaking pagtitipon ang nagaganap sa tapat ng bagong tayong gusali, ang Elena's Haven, bahay ng pag-asa. Ito ang pundasyong binuo ni Nora para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Nakatayo si Nora sa entablado. Suot ang isang kulay asul na bestido na kasing kulay ng langit sa umagang yon. Sa kanyang tabi ay si Don Roberto, ang kanyang ama na hindi na muling bumitaw sa kanyang kamay, at si Nanay Ising na ngayon ay maayos na ang kalagayan at nagsisilbing tagapayo sa pundasyon. Ang lugar na ito ay hindi lamang gusali. Panimula ni Nora sa kanyang talumpati. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa taba ng puso. Ito ay patunay na kahit gaano katindi ang unos, palaging may pag-asang naghihintay sa dulo. Dito, hindi kayo huhusgahan sa inyong nakaraan, kundi yayakapin kayo para sa inyong kinabukasan. Isang mahalagang sandali ang naganap ng dahan-dahang lumapit si Ethan sa kanya matapos ang seremonya. May bitbit itong isang maliit na kahon at ang pamilyar na bango ng mga puting rosas. Sa ilalim ng malawak na puno ng mangga, malayo sa ingay ng mga tao, hinarap ni Ethan si Nora nang may tapat na pagtingin. Nora, hindi ko maipapangako na ang buhay ay palaging magiging madali. Malumanay na sabi ni Ethan habang dahan-dahang hinahawakan ang mga kamay ni Nora. Pero maipapangako ko na sa bawat hakbang mo, may isang anino na hindi ka iiwan. Handa ka na bang sumulat ng isang bagong kabanata kasama ako? Hindi na sumagot si Nora sa pamamagitan ng mga salita. Sa halip, isang matamis at mapayapang ngiti ang kanyang ibinigay at dahan-dahan niyang isandal ang kanyang ulo sa balikat ni Ethan. Naramdaman niya ang init ng katawan nito at ang mabilis na pintig ng puso ng lalaki. Isang pintig na sumasabay sa himig ng kanyang bagong simula. Bago matapos ang araw, nagpa siya si Nora na bumalik sa parokya
kung saan siya pinaluhod noon sa harap ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, pumasok siya ng mag-isa. Naglakad siya patungo sa altar, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na halaga. Doon sa gitna ng katahimikan ng simbahan, nakita niya ang isang batang babae na mukhang ulila, nakatingin sa kanya ng may pagkamangha. Lumapit si Nora at hinaplos ang ulo ng bata. Pagkatapos ay ibinigay niya rito ang kanyang kwintas na hugis, araw at bituin. Para sa iyo ito, maliit na anghel, bulong ni Nora. Huwag mong kakalimutan na ang liwanag ay nasa loob mo at walang sino man ang may karapatang patayin iyon. Habang papalabas si Nora ng simbahan, ang huling sinag ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Wala na ang pait, wala na ang galit. Ang tanging natira ay ang isang pusong punong-puno ng pag-ibig at pasasalamat. Ang bawat sugat ng kahapon ay naging mga bituin na ngayon ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang bagong daan. Sa wakas, ang ulan ay tuluyan ng tumila at ang bahaghari ng kanyang buhay ay muling nagniningning sa abot tanaw. Sa bawat dapit hapon na dumarating, tila isang malaking canvas ang langit na ipininta ng may kapal para ipaalala sa akin na ang dilim ay laging may katapusan. Nakatayo ako ngayon sa beranda ng Elena's Haven, pinagmamasdan ng mga bata at kababaihan na nagtatawanan sa hardin. Ang bawat halakhak nila ay tila isang haplos sa aking puso. Isang patunay na ang sakit na dinanas ko noon ay hindi na uwi sa wala. Marami ang nagtatanong sa akin, nahanap ko na ba ang tunay na kapayapaan? Sa loob ng mahabang panahon, ang akala ko ay makukuha ko lamang ang katahimikan kung makikita ko silang nagdurusa. Ngunit nang makita ko ang mga rehas na naghihiwalay sa kanila sa mundo, ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na buntong hininga. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkilala na ang katarungan ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagtutuwid ng kung anong baluktot. Si Mark, si Doña Consolacion at si Miranda, sila ay naging bahagi ng isang madilim na kabanata na ngayon ay tuluyan na nating isinara. Ang pagpapatawad na ibinigay ko ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang kanilang ginawa. Pinatawad ko sila para lumaya ang aking sarili. Pinatawad ko sila dahil mas mahalaga ang aking kinabukasan kaysa sa kanilang kahapon. Ang galit ay isang mabigat na bagahe at sa aking paglalakbay patungo sa liwanag, pinili kong iwanan ito sa kalsada. Nahanap ko na rin ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito laging tungkol sa dugo, kundi tungkol sa mga taong handang sumalo sa'yo kapag ikaw ay bumabagsak. Ang aking ama, na si Don Roberto, ang matatag na pagmamahal ni Ethan, at ang payak na kabutihan ni Nanay Ising, sila ang aking mga bituin sa gitna ng hating gabi. Sila ang nagturo sa akin na ang dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano kakinang ang kanyang alahas, kundi sa kung gaano katibay ang kanyang paninindigan sa gitna ng unos. Ang aral na nais kong iwan sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay simple lamang. Huwag mong hayaang ang definisyon ng ibang tao sa'yo ang maging katotohanan mo. Maari ka nilang tawaging basahan, maari ka nilang apakan sa putikan, ngunit tandaan mo na ang ginto ay nananatiling ginto kahit ito ay mabalot ng dumi. Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa kamay ng mga nang-aapi, kundi sa puso ng mga marunong bumangon ng may dignidad. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naramdaman ko ang mainit na kamay ni Ethan na humawak sa aking balikat. Isinandal ko ang aking ulo sa kanya, nilala sa pangbango ng kalayaan at ang tamis ng isang bagong simula. Ang kwento ni Nora, ang asawang itinapon, ay tapos na. Ang kwento ni Eleanora, ang babaeng muling nabuhay, ay nagsisimula pa lamang. At sa bawat bukang liwayway, muli nating sasabihin, ang katarungan ay darating, ang sugat ay maghihilom, at ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay hinding-hindi ka bibiguin.